Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At dito po sa vlog ko na to, ang ating pong pag-uusapan ay wala na pong iba kung hindi patungkol po dito sa mga sabungero. At nako, napansin ko po dun sa nakaraan kong vlog, naalala ninyo, kung napanood nyo po yung vlog ko kagabi, yung meron akong reaction na video ni Sir Mike Abe. Meron akong pinlay doon na balita na kung saan meron pong isang PNP official na binigyan ng donasyon na 1 milyon ni Atong Ang. Ito po yung balita. Panoorin niyo. Sinibak na po sa pwesto ang Provincial Director ng Laguna Police na tumanggap ng 1 milyong pisong donasyon mula sa e-sabong operator na si Atong Ang. Nasa frontline balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, kaugnay ng mga nawawalan sa bungero, ibinulgar ni Atong Ang na nagbigay siya ng 1 milyong piso bilang donasyon sa Laguna PNP. Binigyan ko 1 milyon. Binigyan ko 1 milyon. Kasi ang PD ngayon, pati nakukulong, pati sa drugs, pinipilit niya yung mga pulis na may kasalanan na hindi naman totoo. Dahil dito, kaya sinibak ngayong araw sa pwesto si Laguna Provincial Director Colonel Robert Campo. Ayon sa PNP, malinaw umanong may conflict of interest sa pagtanggap niya ng donasyon mula kay Atong Ang. Si Campo kasi ang nangunguna sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalan sa bungero sa Laguna, kung saan itinuturong sangkot si Atong Ang. Para hindi nga po magkakaroon ng insinuation na maaaring magkaroon ng influence itong nasabing opisyal sa ginagawang investigation po ng PNP, relating na rin po dito sa missing sabong. Noong Oktubre lang naupo bilang Provincial Director si Campo. Wala naman daw siyang reklamo sa desisyon ng PNP na tanggalin siya sa pwesto. As a police officer, change is inevitable. As an officer, we come and go. Kahapon, eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Colonel Campo ang mga gusaling naipaayos at napagawa nila gamit ang donasyon ni Atong Ang at ng iba pang mga donor na politiko at organisasyon. Nalungkot umano ang opisyal na iba raw pala ang pagkakaintindi ni Atong Ang sa paghingi nila ng donasyon. Sa pagdinig ng Senado, matatandang iginiit ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na normal lang ang paghingi nila ng donasyon. Bagay na sinigundahan pa ng kasalukuyang pamunuan ng PNP. Let me reiterate, sir, ang PNP naman ay open sa mga donation. Alam natin na hindi sapat yung mga kagamitan ng PNP. Bukod sa pagtanggap sa 1 milyong pisong donasyon ni Atong Ang, di ba? Kita nyo po ang mga PNP po noon ay humihingi po ng donasyon at binibigyan. Pero nyo, napakalaking halaga ng 1 milyon. Laking pera nun. Diba? Madali lang pong magbigay ng donasyon itong si Atong Ang. Ngayon, kung ang isa pong PNP ay nabibigyan o nakakatanggap ng donasyon 1 milyon mula sa isang katulad ni Atong Ang, magkano kaya ang kayang ibigay ng isang namumuhunan sa isabong? Hindi lang naman si Atong ang namumuhunan sa isabong. Marami. At yung nabanggit ni Atong Ang doon po sa Senate hearing, di ba sila Tebes, Patrick Antonio, Bong Pineda, marami po yan marami. Yan pong mga sumisistema ng isabong na yan. What more pa kaya ang naibibigay sa isang senador at sa isang presidente? Kung naalala ninyo, kung naalala ninyo, nung pong bago pa lang na nauupo na presidente si Digong, ayaw niya sa sa mga sabong-sabong na yan, mga isabong, mga online games na yan. Ayaw ni Digong. Galit na galit si Digong sa sugal. Katibayan nga po katibayan. Ito po si Atong Ang. Meron siyang video na kung saan parang naninikluhod siya dito kay Digong kumbaga sa mga issue na nangyayari sa kanya noon dahil merong mga issue noon kay Atong Ang na pinagbabantaan ng kanyang buhay, ginigipit siya ng gobyerno, pati nga sila Vitaliano Aguirre at nakalimutan ko yung pangalan ng isa tauhan din ni Digong. Nakakalaban ni Atong Ang.
Dahil nga po dyan sa sugal-sugal na yan. Ito po yung video, panoorin po ninyo kung paano natatakot sa kanyang kalagayan si Atong Ang. Inamin sa amin ng IG na pinapapatay ako ng DLG. Ang nangyari dyan, kaya natahimik yan, si Atty. Lasala, siya ang deputy director dyan o director, hindi ko alam. Siya ang tumulong sa akin, humingi ako ng tulong. Nag-usap sila noon, wag ko na raw daw i-expose, hindi na raw sila gagalaw. Director Lasala, nasa sa'yo na yan, kung sasabihin mo ang totoo. Na yan ang naging usapan nyo. Wag na lang ako magreklamo, hindi na ako gagalawin. Okay. May isa pang nangyari. Ito yung pangalawang attempt sa buhay ko na nakalusot ako. May isang mayor yap, kung matatandaan nyo, na taga Mindanao, na may kaso sa NBI. Na hindi ko alam, may tapping, mapatayan, ano. Binayaran yan. Malapit din kasi, ang pagkakamali niya, lumapit siya kay Senador Enrile. Sinisiraan niya ako kung ano sinasabi. May mga tauhan niya, maraming grupo ng mga mga sindikato talaga eh. Ang pagkakaalam ko lang, sinabi sa akin ni Senator Enrile, na itong taon to, kung ano sinasabi against sa akin. So, chinik ko na. Napatunayan ko na itong taon to, true yung mga security niya. May mga tao yan, na mga mamamatay tao. Na-check ko, na binayaran pala ng 20 million yan, na kumpare ko pa, na gambling lord. Nasabi ko na sa kanya to, pare, kailangan ko lang sabihin to, pasensya ka na. Nag-usap namin tungkol dyan. Para, grupo nila ni Bong Pineda, para patayin ako, para matigil na yung operation ko. Dahil naapektuhan sila. Dahil si Uyami, tsaka sila Balutan, tsaka sila Corpus, gusto nila sindikatuhin. Yun ang nagiging problema ngayon. Hindi na illegal gambling ngayon ang hinahawakan nila Bong Pineda. Dalawang grupo na ngayon. Grupo ng mga class 82, gusto nila sila rin ang humawak ng lahat ng pasugal. Yung mga nag-retired. Mapapatunayan naman lahat yan, hindi naman may kakailayan eh. Ang mga local government, sila nakikipag-usap ng diretso eh. Kaya nga nakikiusap nga ako, makikiusap naman ako presidente. Na-checkin niya, wag yung kwento lang, hindi ako magsasalita ng hindi ko alam. Sabi mo dalawa, sino yung isang grupo? 82 tsaka? 82, Secretary Aguirre, tsaka sila Esperon, tsaka yung mga gambling lord na yan. Yan ngayon ang gusto sumindikato ng lahat. Ako, etong laro to, okay lang sa akin. Kung matatalo ako dito, bibitawan ko to. Tsaka, sinasabi ko nga sa inyo, ako mismo, hindi ako interesado talaga dito. Kung ang gusto ko makatulong na sa gobyerno, Mr. President, nasabi ko na po sa inyo to, no? Nung mayor pa po kayo, na pinapapatay na po ako ng 2 beses. I-explain ko naman, papaalala ko po sa inyo ulit ito ngayon. I-explain ko ulit ito. Noong nakaraang administrasyon, 2 beses na akong pinapatay ng mga gambling lord sa ni Ronnie Puno. Okay? Ngayon, pati ba naman dito ngayon sa administrasyon niyo po, dati naman po tayo magkakilala, magkaibigan po tayo ng mayor kayo. Sana naman po, buhay ko na to, nakataya na to. Nakikiusap po ako ngayon. Yun lang po ang pinakikiusap. O diba, nakikiusap diyan si Atong Ang. Natulungan siya para siya po ay maging safe. Dahil hindi nga po safe nung panahon na siya po ay merong tangka sa buhay niya. Diba? Kita nyo ha? Napaka parang kung titignan mo, parang napakadelikado ni Atong Ang. Kumbaga parang nasa masama siyang kalagayan. Natatakot siya. Pero, nagulat tayo. Biglang lumipas lang ang ilang panahon. Si Digong po ang humingi pa ng tulong kay Atong Ang para maayos at maresolba ang problema sa PCSO. Alam niyo yung biglang si Digong na matigas, na ayaw sa mga illegal, ayaw sa mga kung ano-ano pa na mga makakasama sa mga Pilipino, bigla na lang nagkaroon ng interes na humingi ng tulong kay Atong Ang. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na si Atong Ang ay isang gambling lord. So itong si Atong Ang, from being parang ginigipit, parang natatakot siya sa kanyang buhay, biglang naging biglang naging komportable na dito kay Digong.
So parang biglang napasok sa isip ko na lang na, teka, kung yung ano na yon, yung PNP na yon sa Laguna ay nakatanggap ng 1 milyong donasyon, what more pa kaya ang kayang ibigay ng isang gambling lord sa isang presidente para mahimas niya ito, mahilot niya ito, at lumamig ang ulo sa kanya, and eventually maging legal. Ang noon ay hindi pa gaanong ano to yung isabong, di ba? Hindi pa gaanong ano yan eh. Kumbaga parang nasa ano pa lang, nasa beginning stage pa lang. Nag-uumpisa pa lang para mas lalong lumakas yung industriya ng sabong through online. Kasi syempre lahat online eh. So ngayon, hindi ko sinasabi na si Atong Ang ay merong naibigay kay Digong kasi hindi naman natin alam kung talagang meron o wala, di ba? Pero ang nakakapagtaka doon, bakit biglang lumambot si Digong para payagan at magbigay ang PCSO ng mga lisensya dito sa mga isabong operator? Hindi lang si Atong Ang, marami. Di ba? Arnie Tevez doon sa Negros Oriental, Bong Pineda ng Pampanga, meron pa Patrick Antonio, meron pa yung Pascola. Di ba? Kumbaga marami po talaga na mga naging operator ng isabong. Ang tanong, paano napapayag si Digong? Sa gaano kalaking halaga ang natanggap ni Digong para siya ay pumayag na itong online sabong ay makapenetrate sa mga Pilipino at masira ang buhay ng mga tao na nabaon sa utang dahil dito sa laro na ito. So, di ba? Kasi itong katotohanan. Si Digong, kung ituring ng mga DDS, parang siya ang pinakabayani. Bayani pa kayo, Sir Rizal. Bayani pa kay Andres Bonifacio. Bayani pa sa mga bayani na nagbuwis ng buhay noong panahon na tayo po ay sinakop ng Amerikano, Hapon, Kastila. Matindi pa doon ang kabayanihan na binibigay nila kay Digong. Pero meron bang bayani, meron bang matinong tatay na papayag na ang buhay ng kanyang mga anak ay malagay sa peligro at mabaon sa utang dahil sa laro? Ito po puwera pa yan sa utang na tinanggap natin na tayo ang magbabayad hanggang sa mga kaapu-apuhan natin. Actually, hindi pa nga pinapanganak ang mga anak natin, ang mga apo natin, may utang na. Kailangan nating bayaran ng mga inutang ni Digong. 7 trilyon ang dinagdag niya sa national debt, babayaran natin yan. Puwera pa yung pagkakabaon sa utang ng mga naglalaro ng online sabong noon. Diba kaya, yan ba yung bayani? Yan ba yung matinong ama? Yan ba yung sinasabing the best president we ever had? Kaya, habang napanood ko ulit yung balita, nag-sink in sa akin. Biruin nyo, eto nga, PNP regional o provincial director nakakatanggap ng donasyon, 1 milyon. Ang daming napagawa, di ba? Mga donasyon mula sa mga tao. At dyan po, inamin ng noon pa lang ay Lieutenant Colonel Jean Pajardo. Nakulang sa kagamitan ang PNP. Kasi nga walang inutupag si Digong noon kung hindi ang umanib, makipag-collab at makipagtransaksyon kasama ang kanyang mga kurakot na kasama sa pamumuno. Pinabayaan ng PNP. At eventually, ginawa pang mga riding in tandem ang mga PNP at sinabik
Sinabik, tinukso sa reward system para makakota. Para marami ang mahuli kuno na mga gumagamit ng pulburon, pero puro mga mahihirap ang mga naging biktima at wala man lang naipakulong na drug lord. Noon, ang mga nakukuhang mga pulburon, 2 gramo, 3 gramo, gurgur na kagad. Diba? Kaya yung paglaban sa sa illegal na pulburon ni PBBM, nakita ninyo ang mga sumisistema, puro pagpapalutang na lang sa dagat ang ginagawa. Dinadaan na lang nila sa tubig, pinapalutang na lang. Nitong nakaraan, kanina may nahuli sa Bulacan. Nasa 700 million na halaga ng pulburon ang nakuha dahil po pinapalutang-lutang na lang. Alam niyo kung bakit pinapalutang-lutang na lang? Kasi hindi na sila makapasok sa port na hindi katulad noong panahon ni Digong. Abay, kasabwat yung mga taga-custom. Kapag meron ng darating na container at yan ay para sa Davao, Davao group, hindi na chinecheck, hindi na ine-x-ray, pinapalusot na lang kagad. Di ba? Kita nyo yung kanyang tauhan. Yung sinibak niya as custom official, nilagay sa BJMP ba? Parang ganon, nilipat lang. Diba? Si Paldon. Hindi ako sure kung galing ba siyang BJMP, nilagay ng custom, o from custom, nilagay sa BJMP. Biro nyo, ang daming kapalpakan ni Paldon, pero sa halip na si Baken tanggalin sa kanyang gobyerno, abay, nilipat lang ng pwesto. Diba? Kaya laganap noon. Kumbaga yung talagang ginawa ni Digong noon, kunwari, merong laban kontra sa pulburon. Pero magtataka ka, sinasabi ng mga tao, ang daming nagbebenta, nagkalat ang pulburon noong panahon ni Digong. Pero sinasabi merong laban. Pero, kahit saan ka pumunta, meron daw mabibili noon. Diba? Kaya yun ay pagbabalat kayo. Kunwari lang, merong laban, pero ang totoo, merong sumisistema. Katulad na lang nitong nangyari na ito sa mga online sabong. Ayaw ni Digong yan noong una. Ayaw. Diba? Sabi nga niya, yung mga kriminal, mga illegalista, umalis na kayo. Pero bakit ganun? Yung isang sinasabing drug lord, ginawa pa niyang economic advisor. Chekwa pa. Diba? Kaya po ito, katibayan lamang ito, itong balita na ito na throwback natin, nakita natin, katibayan lang to na si Digong talaga walang malasakit sa mga Pilipino. Wala. Hindi siya mabuting ama. Kasi nga po, hinayaan niya na yung mga makakapagpasama na mga bisyo sa mga tao, sa mga Pilipino, hinayaan niya na makapasok dito sa Pilipinas. Kaya ang tanong natin, sa gaano kalaking halaga at napapayag si Digong ng mga isabong operator na ito na makapagnegosyo at hindi gawing illegal itong isabong. Bagkus, pinaligal pa. At sinasabi na hindi pwedeng ihinto dahil malaki daw po ang mawawala. Diba? May 2022 niya na pinahinto yan. At noong si PBBM na ang presidente, talagang pinaban na. Meron na talaga siyang ginawang kautusan si PBBM na i-stop na ito. Si PBBM pa talaga ang talagang nagpahinto nito dahil nga po sa mga nangyayari sa mundo ng mga sabongero. Si PBBM nagpa-stop niyan. Diba? Kaya po ito ay katibayan lamang na si Digong ang walang ibang dapat sisihin sa mga nangyari sa mga sabongero, sa mga nangyari sa mga Pilipino noong panahon ng pandemya na
na perwisyo na nga ng pandemya, hindi na nga makapagtrabaho, aba, nilulung pa sa laro na ito. Di ba? Kaya po, nako, walang ibang dapat sisihin dito kung hindi si Digong. Walang ibang dapat na singilin ang mga biktima at mga naulila ng mga sabongero na ito kung hindi si Digong. So, eto, dapat nga, ito, isama din to sa sa crime against humanity ni Digong sa ICC. Kasi wala talagang matinong ama na gagawa ng ganito. Walang matinong presidente nagagawa nito. Napapayagan niya na ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga constituents, yung mga taong nagluklok sa kanya, ginawa pong mga mga walang kwentang tao. Dahil nga po, syempre, pandemya, boring, quarantine. Talagang kapag ikay nakita mo, merong ganito, ay maraming nananalo, maraming naglalaro, mapapagaya ka. Diba? Kaya ito, tama lang yan na si Digong ay nasa ICC na. Kasi, sa dami po ng kanyang ginawang kasalanan, kulang pa ang kanyang isang buhay pambayad sa mga naperwisyo ng mga maling desisyon na ginawa niya noong siya ang presidente. Diba? So, pasensya na sa mga DDS. Yun lang totoo eh. Yun ang nakikita natin na nangyari eh. Di natin masisisi si Atong Ang. Negosyante yan. Siyempre, sino bang tawang ayaw kumita? Lahat ng, kumbaga manenegosyo niya. Gagawin niya yan. Kahit yung binabanggit ni Atong Ang, si Bong Pineda, sila Arnie Tevez, o kung sino man na mga operator, gagawin nila ang lahat para kumita. Easy money. Diba? Kaya po, dapat si Digong noon, pinigil niya yung sarili niya. Hindi siya nagpagamit. Hindi siya kumbaga parang nagpatukso sa laki ng kanyang matatanggap para magkaroon ng isabong. Wala na pong ibang dapat sisihin dito kung hindi si Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.